Ang magkaibigang pusa at daga. Sa isang tahimik na nayon, may magkaibigang pusa at daga. Si pusa ay malakas at mabilis. At si daga naman ay maliit ngunit matalino. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, sila ay naging matalik na magkaibigan. Isang araw, dumating ang panahon ng tagtuyot. Naghirap ang buong nayon at halos wala nang makain ang mga hayop. Sa gitna ng kagutuman, biglang natuklasan ni pusa ang isang maliit na isda sa may kusina. Sa kanyang pagkagutom, naisipan niyang itago ito para sa kanyang sarili, ngunit nakita ito ni daga. Kaibigang pusa, pwede ba akong makahingi ng kaunting isda? Sensya ka na kaibigang daga, ngunit gutom na ako at kulang pa ito sa akin. Maghanap ka na lamang ng iyong makakain. Okay lang yun, maghahanap na lang ako ng pagkain. Nalungkot si daga sa naging desisyon ni pusa. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang intindihin ang kanyang kaibigan. Naghanap si daga ng ibang paraan para makakain. Sa kanyang paghahanap ay nakarating siya sa palengke at marami siyang nakitang mga pagkain doon. Nagulat si daga nang biglang may nahulog na isang malaking isda mula sa lamesa, kaya mabilis niya itong kinuha para walang makakita sa kanya. Nakauwi na si daga at nakita siya ni pusa. Kaibigang daga, saan ka nang galing at paano ka nakakuha ng ganitong kalaking isda? Sa palengke, mabuti na lamang at hindi ako napansin ng mga tao doon. Pasensya ka na pala kaibigang daga dahil hindi kita hinatian sa aking pagkain. Okay lang iyon, kaibigang pusa. Huwag mo na lang iyon ulitin. Kumain na tayo. Huwag kang mag-alala dahil hati tayo dito sa isda. Salamat kaibigang daga, sa susunod ay hindi na ako magiging makasarili. Pinagsisihan ko ang aking ginawa. Mula noon, lalo pa nilang pinahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Natutunan nila na sa gitna ng pagsubok, ang tunay na kaibigan ay hindi nag-iisa. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaibigan, ang unawa at pagtulong sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan.